ikatlong linggo ng Nobyembre, itinakda ng United Nations bilang World Day of Remembrance for Road Victims. Kaya dito sa Pilipinas, marami din po ang nakibahagi. Paano nga ba mababawasan o kaya'y matitigil na ang mga biktima ng mga trahedya sa kalsada? Asosasyon, recently po, yung World Day of Remembrance for Road Traffic Victims, ito ay UN declaration na hinihimok lahat ng mga member countries na every third Sunday of November each year, commemorate yung mga nasawi dahil sa road crashes sa buong mundo. At dito po sa Pilipinas, base po sa estimate, 34 na tao araw-araw ang namamatay. Kaya ho tayo nandito ngayon para mag-resolve at ipakita sa buong mundo na tayo tutulong para maiwasan itong mga sakuna sa kapye. At isinaman na din natin dyan sa pagdiriwang na yan yung mga victims and relatives of victims of road crashes upang sa ganun ay mabigyan tayo ng idea kung ano yung nafe-feel nila dahil sa nangyaring sakuna sa kanilang buhay. Umalis po siya. Nung time na nagbabike ako, nagulat ako na bigla na lang, all of a sudden, nasa harapan ako ng jeep na ang alam ko, hawak ko, manibela ng bike. Tapos, naririnig ko nagsisigawan yung mga tao. Tapos, yung sa mga pasahero sa jeep, nakita ko na parang gusto nila akong tulungan. Tapos, yun, naramdaman ko na lang na naipit na ako ng jeep. Bali, 19 days akong nagstay sa hospital. Then, nagstay ako ng more than 2 months na recovery. Tapos, after nun, continuous therapy. Sana, konting ingat kasi hindi lang naman yung biktima, pati yung pamilya ng biktima din ang nahihirapan or naapektuhan. So, sana, disiplina sa lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. kaya gusap-gusap kami, ang namin, bakit di tayo magkaroon ng isang organisasyon o samahan, no? Parang mag-serve as support group sa mga families and survivors. At the same time, talaga advocate ng road safety. Yung following basic traffic rules and regulations, yan ho'y applicable sa lahat ng road users. Dahil kung hindi natin susundin itong mga traffic rules and regulations, magiging jungle ho ang ating kalye. At the end of the day, ang gusto natin mangyari, everybody will come home alive. Yung mga posted speed limit naman ay itinadhana ng batas dahil upang sa ganun ay hindi tayo magkaharirahan sa kalye. Base sa data ng PNP HPG, among the major causes of accidents sa Pilipinas ay driver error, poor vehicle condition, or poor road condition. So yung kinakailangan dun sa ang mga sasakyan ay properly maintained at na-check up ito bago umalis ng garahe to make sure that they are roadworthy. Unang-una, hindi kami naniniwala na hindi may iwasan. Hindi ito acts of God. And therefore, there is no such thing as road accident because accident is something that is unavoidable. But we could have avoided this kung ginawa natin ang mga precautionary measures. That's why, at the end of the day, ang gusto naming maging panawagan sa lahat is to be responsible drivers. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman, Arnold Glavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami, kahit sino, pwedeng tumulong. Huwag muna. Si Dinty. Halika muna. Bro, halika. Comfort mo muna asawa mo. Yung Alam ko, kukunin namin, huwag ka mag-alala. Tumilapon ako papunta roon, naipit ako doon, buti nakagira ko. Pwede! Dalawa na to! Hawak! Bago mo siya!